i-flex lang natin ito. Only in Marcos administration. So, libreng VIP lounge para sa OFWs sa NAIA 1 bukas na. So, mga kaibigan, no? Binisita ni House Speaker Martin Romualdez kasama si OWA Chief Arnel Ignacio ang bagong bukas na OFWs launch sa NAIA Terminal 1, Manila, Philippines. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binuksan na para sa mga OFWs ang isang 24/7 VIP, very important person, lounge sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino Airport or NAIA. Mga kaibigan, ang galing, no? Yung ating mga OFWs ay talagang tinuturing na VIP ng Marcos administration. Very important person sila, no? Mga OFW. Now, our OFWs have a place to call their own in our airports, similar to premium lounges being enjoyed by privileged travelers. Ang sabi ni Speaker Martin Romualdez, itong dedicated space para sa papaalis na OFWs ay bukas na. Pwede na nilang gamitin. Bukas, binuksan namin ito, batay na rin sa utos ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ayon sa leader ng Kongreso. No? So, mga kaibigan, pati rin yung mga OFW na nakarating na, no? Galing sa ibang bansa. So, kapag gusto nilang mag-rest muna bago sila umuwi sa kanilang mga probinsya, pwede rin sila doon, no? So, hindi lang po yung mga papaalis na, kundi pati yung mga nakarating na at papauwi sa mga probinsya, no? Kasi, di ba mga kaibigan, usually ginagawa ng OFW, pag galing ng ibang bansa, hindi agad-agad yan na nakakauwi kasi nag-i-stay pa yan dito. Magre-rent pa yan sila ng hotel, tapos mag-i-stay pa yan sila dito. Kasi yung iba dyan, hindi pa talagang kumukuha ng ticket papunta ng probinsya, no? So, at least mga kaibigan, meron silang kahit pa paano, makakapag-stay sila doon, no? So, ito ay isa lamang sa mga OFWs VIP launch na ating bubuksan sa mga international airports sa Metro Manila, Clark, Cebu at Davao para sa ating mga kababayan na paalis at papunta na sa kanilang trabaho abroad. Wow! So, hindi lang pala ito mga kaibigan, hindi lang pala dito sa NAIA, kundi maging sa iba-ibang airports, no? Sa iba't ibang probinsya, no? Metro Manila, Clark, Cebu, at Davao, no? So, napakaganda nito mga kaibigan, no? Gusto nating suklian ang malasakit ng OFW sa ating bansa. Sila ang modern day heroes. Isang legacy ito ni Pangulong PBBM. Dagdag pa ni Speaker. Sinuri ni Romualdez at OWA Administrator Arnel Ignacio ang OFW Lounge na matatagpuan sa ika-4 na palapag ng Terminal 1 malapit sa pre-departure area noong gabi ng Sabado. So, magbubukas din ang OFW VIP Lounge sa Terminal 3. Wow! Meron din mga kaibigan. Hindi lang pala sa NAIA 1, kundi maging sa Terminal 3. Ang pagbubukas ng OFW Lounge ay isinulong ni Zamboanga Sibugay Representative Walter Palma na naghain ng panukala para sa pagpapatayo nito. Ayon kay Romualdez, ang paggamit ng VIP Lounge ay libre anumang uri ng tiket ang hawak ng OFW. So, libre mga kaibigan, kahit na economy, first class, or kahit anong ticket, no, ng OFW, pwede doon, no? So, ang lounge ay katulad ng mga espasyong itinatayo ng mga airlines company para sa kanilang mga business class at first class na pasahero na nagbabayad ng mas malaki kumpara sa mga pasahero na nasa economy. Sinabi ni Speaker Romualdez na ang mga OFW VIP lounge ay
mayroong komportableng upuan, Wi-Fi, charging stations, at power outlets at pagkain gaya ng lugaw, sandwiches, biskwit, itlog at mga katulad nito at inumin gaya ng tubig, kape at juice. Mga kaibigan, libre. Ang galing naman, libre yun. Paano ito, paano yung, tanong ko lang paano yung operation nito? Everyday, yung operation niya kung libre, di ba? Sana kahit magano lang sila yung, mabawa, may mga magtitinda doon, no? May mga magtitinda pagkatapos, bibili yung mga OFW. Kasi kapag libre, ano yung magiging balik nito sa gobyerno? No? Ano yung may balik ba yan sa gobyerno kapag libre, di ba? Bahala na sila dyan. Ang gobyerno na mag-iisip kung paano sila kikita dyan. Kasi di ba? Kasi may ano yun operational yun kuryente, tubig. Tapos sabi dito libre mga kaibigan, di ba? So ang galing legacy ito ng ating Pangulo, PBBM. Mga kaibigan, ngayon lang ito nangyari sa Marcos administration. May nakaisip ba niya yung iba? Wala. Baka nga noon may nakaisip na kongresista nito, no? Baka noon may naisip na ito, pero hindi inaprobahan ng leader ng kongreso. Ngayon, may nakaisip na kongresista, inaprobahan ni Speaker Martin Romualdez at inokehan naman ni PBBM. Di ba? So, legacy nga ito ng Marcos administration. Ang galing mga guys, no? Sabi ko nga parang nakakainggit naman mga OFW. Meron silang VIP lounge. Nako, mga OFW, sino ba OFW dyan? Nako, kapag kayo ay umuwi dito, punta kayo dyan, no? VIP lounge ninyo. Ang galing nyo naman, no? So, tama lang yan para sa inyo kasi naghihirap kayo sa ibang bansa, sa abroad, kumikita kayo ng pera. So, tama lang na pagdating nyo dito ay meron naman kayong maganda na mapupuntahan, no? Makakapag-antay kayo dyan. At may libre pa kayong may libre pa kayong lugaw, sandwich, biskwit, itlog, kape, juice. Galing naman. Nakakainggit, no? Tapos, ang ganda-ganda pa ng inyong VIP lounge. Meron pa kayong pang-charge. Pwede mag-charge, pwede mag-wifi, pwedeng, mag-upo-upo kayo doon. Di ba, mga kaibigan? Napanood nyo na ba yung video ko na na-post ko dyan? No? Pinakita ko yung VIP lounge, no? So, congratulations po sa mga OFW, no? Talaga naman. Napaka-espesyal. Yan. Ano pa? So mga kaibigan, yung Pangulo natin, PBBM at saka sa Elisa Marcos, sila po ay pumunta mga kaibigan sa Brunei, Darussalam para umattend ng wedding, ng royal wedding mga kaibigan. Pero babalik din sila. Ay, ano na ba ngayon? Monday na ngayon, di ba? Ay, andito na. Andito na pala. Pambira, late yung aking balita andito na yun, di ba? Sandali. Yeah. So, yung nabasa ko pala kanina, anong petsa ba yun? Sandali. Kasi ang alam ko, weekend sila pumunta doon. Dito na nga ang Pangulo. Kasi nakapag-ano na siya sa Armed Forces of the Philippines. Nakapag-conference na siya. Andito na nga siya, no? Oo nga. Uy, ang ganda nito mga kaibigan, no? The Marcos administration has established 131 specialty centers nationwide as of December 2023 and allocated 11.12 billion
this year for more specialty centers in different parts of the country. President Ferdinand R. Marcos Jr. Ang galing mga kaibigan, no? So yan PBBM government puts up 131 medical specialty centers nationwide as of December 2023. So yan na mga kaibigan ang galing, no? And then for nationwide as of December 2023 allots 11.12 billion for this year. So, noong 2023 mga kaibigan, 131 medical specialty centers na ang napatayo, no? Ang naipatayo ng gobyerno ni PBBM, at ngayon naman ngayong taon naman to ay mag-aalat naman ng 11.12 billion para sa taong ito, at maglalagay pa rin ulit mga kaibigan, hindi pa rin titigil ang ating Pangulo, maglalagay pa ulit ng mga medical specialty centers, no? So para nationwide talaga, para lahat ng mga lugar ay merong ganito, no? Hindi na mahihirapan yung mga mamamayan sa malalayong lugar. Yan. Yan. So mga kaibigan, basahin ko nga yung saglit Basahin natin ang saan na ba yun? Saglit guys Okay. Okay, hindi ko pala nabasa to kanina. Eto mga kaibigan, a copy of resolution of both houses number 6 or resolution of both houses of Congress proposing amendments to certain economic provisions of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, particularly on Articles 12 and then 14 and 14 and 16 filed by Senate President Juan Miguel Zubiri. Tingnan natin mamaya ano ba yung mga articles na yan, okay? So ito mga guys, basahin natin. 19th Congress of the Republic of the Philippines. Andito ba? Pakita ko nga sa inyo para makita nyo. Ito. Yan. Yan mga guys. Babasahin natin Pakita muna natin. Yan. Then, itong isa. Ay, hindi yan. Ito. Itong isa. Yan. May mga pirma. Yan. Basahin natin. Okay. 19th Congress of the Republic of the Philippines, January 15, 2024. Senate Resolution of both Houses number 6. Introduced by Senator Juan Miguel Zubiri, Loren Legarda, and Sani Angara. A resolution of both Houses of Congress proposing amendments to certain economic provisions of the 1987 Constitutions of the Republic of the Philippines, particularly on Articles 12, 14, and 16. Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the Philippines, Congress assembled. No? So, whereas the Constitution is the supreme law of the land, enshrining the foundations of our nationhood and reflecting the consensus of our citizenry. Whereas the nation's economic policy must be reframed under the demands of this increasingly globalized age, while still protecting the general policy of Filipino First that guides the economic provisions of the constitutions. Whereas
there is a need to institutionalize the reforms laid down in the Public Service Act to liberate industries, promote efficient service delivery, and foster competition as an enduring policy. Whereas our children deserve to have access to the best educational institutions, both Filipino and foreign, to ensure that they receive the best training to become globally competitive citizens in the modern world. Whereas the advertising industry currently already has foreign players, and liberalizing the same is a logical and sound policy to attract foreign direct investment in that industry. Resolved by the Senate and the House of the Representatives by a vote of 3/4 of all its members, each house voting separately, and pursuant to Article 17 of the Constitution, to propose amendments to Article 12, 14, and 16 of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines with the following proposals. Section 11 of Article 12, National Patrimony and Economy, is amended to read as follows. Section 11, no franchise, certificate, or any other form of authorization for the operation of a public utility shall be granted except to citizens of the Philippines or to corporates. Mga guys, ito yung babaguhin sa Constitution, no? Ito, ay, mahina ang audio. Dali, mahina ba? Dali. Ay, naku, sorry po. Hindi ko pala nalakasan yung audio. Sorry po, Salamat po, Mahina pala ang audio. Yan. Yan, mahina pala. Yan, nalakasan ko na. So, mga kaibigan, eto yung babaguhin, no? Kasi talagang, dapat baguhin. Ito, mga kaibigan, no? Eto ang babaguhin dito. Sandali, Section 11. Ito mga kaibigan no franchise, certificate, or any form of authorization for the operation of a public utility shall be granted except to citizens of the Philippines or to corporations or associations organized under the laws of the Philippines, at least 60 per centum of whose capital is owned by such citizens, unless otherwise provided by law. Nor shall such franchise, certificate, or authorization shall be exclusive in character or for a longer period than 50 years. Neither shall any such franchise or right be granted except under the condition that it shall be subject to amendment, alteration, or repeal by the Congress when the common good so requires. The state shall encourage equity, participation, and public utilities by the general public, unless otherwise provided by law. The participation of foreign investors in the governing body of any public utility enterprise shall be limited to their proportionate share in its capital, and all the executive and managing officers of such corporations or associations must be citizens of the Philippines. Yun! So yung mga guys, isa yan sa mga babaguhin, no? Isa yan. Tsaka meron pa dito, paragraph 2, section 4, article 14. Ito pa, paragraph 2, section 11, article 16, general provisions. Yan. So mga guys, kita dito, no? Kita dito kung ano yung mga babaguhin. Ipopost ko ito mamaya para kayo na lang ang magbasa kasi mahaba-haba So,
Very transparent ito mga guys, na ang babaguhin sa ating 1987 Constitution ay nandito, inilagay na dito. Very transparent ito ha. So siguro naman wala nang ngangal-ngal-ngal na, ay bakit babaguhin? Siguro gusto gusto lang yan ni Tambaloslos, gusto mag Prime Minister. Oh, di ba? O wala mga guys, kitang-kita nyo dito kung ano yung mga babaguhin at hindi kasama dito yung sinasabi nyo na magpa-prime minister, no? So, ito talagang mga DD sheets, so mga grabe talaga mga utak nito, mga DD sheets na to. So mga guys, ang gagawin ko, ano ko to, para nang sa ganon, makita nyo ito, kayo na mismo ang magbasa. Yan. Ipopost ko na nga habang ako ay nagla-live, ipopost ko na. Yan. Ipopost ko na. Okay. Kasi mga guys, diba, ito yung ginagawa ng mga yan na ito mga DD sheets Sinisiraan nila si Speaker Martin Romualdez kasi para mawala ang tiwala ng Pangulo, no? Tapos, gusto kasi nila mga kaibigan, si PBBM ay mapatalsik. Kaya gusto nilang mawala si Speaker Martin. Kasi pag nawala si Speaker Martin, ayan na, vulnerable na si PBBM sa mga impeachment. Yan. So, yan ang mga guys, inano ko na. Yan. Pinost ko na. So, makikita nyo na yan dito. No? A copy of resolution of both houses, number 6, or resolution of both houses of Congress proposing amendments to certain economic provisions of the 1987 constitutions. So makikita nyo dito mga guys, particularly on articles 12, 14, and 16. So, makikita nyo dyan kung ano yung mga gustong i-amend, gustong baguhin, no? Makikita nyo dyan. So, basahin nyo na lang kasi mahaba siya, minamalat na ako. Yan. So, mga guys, kayo na magbasa ha. At out na muna ako mga guys. At ako muna ay iinom ng kape. Kape pala. Maraming ano ba yan? Dagan salamat sa inyong tanan, mga Bisaya diha, mga taga Mindanao. Mga taga Mindanao. Dagan salamat sa inyong pagtanaw diha, no? Hindi mangyari na mawala si SMR, siya ang poprotekta kay PBBM. Correct po, no? Correct po kayo dyan. So, maraming pong salamat mga kaibigan. Ako po muli si Admin Rich. Lagi nagsasabing protektahan po natin ang ating Pangulo at suportahan naman po natin ang ating speaker, no? Siya po ang pinaka-close ally ng ating Pangulo. Dahil ang super ate, siya na po ay nagpaampon. Ang pangalan na po niya ngayon ay Amy Duterte Manotok. Maraming pong salamat. Sorry po. Nagpaampun talaga no? Sige na nga mga guys. Fight fake news. Expose the truth. Bye. Salamat po kay Super Ate na hindi na po siya ate. Siya na po ang pangalan na po niya ngayon ay Amy Duterte Manotok. Guys, Admin Reach. Ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talagang sirain. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth.